Yo, what's up mga ka-farm buddies? Good morning! For today's content, samahan niyo ako sa aking morning routine dito sa backyard. So from checking ng baby chicks, paglipat dito sa 3x3 pen hanggang sa pagpapakain natin mamaya. So tara, simulan na natin. So after natin sila ma-check dito sa loob, time na para ilipat ang mga baby chicks. So dahan-dahan lang sa pagkuha, ayaw natin na-stress yung mga sisiw. Pinitan natin mga boys para makaano saan grass. So isa natin silang nililipat papunta dito sa 3x3 pen. Dito muna sila ngayon para makalabas, makagalaw at ma-enjoy yung natural na ground at saka damo. Natututo silang mag-adjust sa environment habang bata pa. So ayan, tingnan ninyo, nagkakalat na sila, tumutuka-tuka sa lupa. Good sign yan, ibig sabihin nag-a-adjust na sila. So unti-unti lang i-expose sa labas para maayos ang kanilang acclimatization habang lumalaki. Alright mga ka-backyard buddies, feeding time na tayo. So ayan, ready na yung wet feeding natin. Sakto lang yung halo, hindi masyadong basa, hindi rin masyadong tuyo. So ganito ko sila pakainin para mas ganado sila kumain. Mas madaling matunaw. So pakain na natin. Ayan, makikita nyo, lapitan agad nila. Pag ganito, good sign yan na healthy at active yung mga sisiw. Hindi natin binubuhos ng isang bagsakan. So, kontrolado lang yung bigay. Actually, iba-iba yung feeding cup na linalagyan natin para ma-distribute sa iba-ibang lugar. So, hindi magsisiksikan. At para lang ang lahat makakain. Dito makikita kung sino yung malakas kumain at kung sino yung medyo nahuhuli at tahimik lang o sino yung matamlay at kailangan may masusing pag-i-inspection, baka may nararamdamang medyo kakaiba or na-stress. Yung mga ganun, kailangan nating bantayan. Hindi naman agad ibig sabihin may sakit, pero minsan sila yung nangangailangan ng extra attention. So wet feeding, mapapansin nyo, mas mabilis silang maengganyo kumain, lalo na sa ganitong edad. Malaking tulong sa kanilang growth. Pero syempre, hindi rin dapat sobra. Tamang pagkain lang lagi. Kasi pag nasubrahan, pwedeng hindi agad matunaw, lalo na kung malamig ang panahon. Kaya nga, ideal ito na binibigay ko sa akin sa aking pamamaraan na pag ganitong medyo mainit yung panahon. Ina-adapt ko talaga yung wet feeding. So ayan, kita nyo, busy na busy sila kaya kanya-kanyang pwesto. So ganito gusto natin, walang nag-aagawan masyado, pantay ang kain. Sa ganitong routine, simple lang. Ito nabubuo yung magandang foundation ng ating mga alaga. So habang bata pa sila, dito natin binibigay yung tamang alaga para paglaki nila, solid ang katawan at kondisyon.
Vitamins. Yung golden boy. So wet feeding siya, crumble. Dahil na ganito, nagbardagulan to. So medyo nasira yung ano niya, yung tuka niya. Yan. So hindi siya nakakuha pag pellets, kaya again wet feeding muna natin siya. Crumble yung pagkain. Saka recovery pa yung mga paa niya yan. Yun. So, ito naman yung pa 3 months natin na cockerels. So dalawang 3 months, tapos itong 2 months na kanawayon. Yun lang yung ating CCO so far. Tapos yung kanina, yung mga mga 1 month old, yun, nasa 7 heads. Okay, 7 heads sila. 6 heads. Plus ito yung ating pinaka-recent na week old, going 1 month ito. Yan, 7 heads din. So later magpapa-incubate tayo ng ng 30 eggs. Yan, 30 eggs lang. Okay. So while nakapag-feed na tayo, coffee muna tayo, habang pinapanood yung ating mga sisiw. Okay? So ayun mga ka-farm buddies, habang busy sila kumain, kape muna tayo. Ganito talaga yung pinakamagandang moment, simple moment, nakaupo ka lang, nag-o-observe habang tuloy-tuloy ang routine. Alright mga ka-farm buddies, tapos tayo sa kape-kape. Balik na ulit tayo sa trabaho. So after natin ma-check at mapakain ng mga sisiw, dito naman tayo sa next step, preparation ng mga itlog for incubation. So itong mga itlog na hawak natin ngayon, 18 days na mula nang makolekta natin. Ibig sabihin, ready na sila for incubation. Perfect timing para ipasok. By the way, wala pa tayong sariling incubator. So as of now, ipapa-incubate muna natin sila doon sa isang store. Ang sistema nila, 10 pesos per egg for acceptance. Tapos may additional na 10 pesos per head kapag successful na mag-hatch. Okay? So, okay na rin yan, at least tuloy-tuloy yung production natin kasi wala pa nga tayo ng sariling machine. So, ngayon, importanteng step, marking ng mga itlog. So, ginagawa natin to para ma-identify natin kung anong pairing sila galing para ma-track natin ang bloodline. Total natin ngayon, by the way, is only 30 eggs. So, for 18 days. Galing sa tatlong magkakaibang pairing, ng breeder hens at broodcock. So bawat grupo nilalagyan natin sila ng sariling marka para later on alam natin kung alin ang may magandang resulta. Importante ito lalo na kung nag-i-experiment pa tayo sa breeding. Dito natin makikita kung alin ang worth na i-continue. So habang minamarkahan natin, ingat lang sa paghawak syempre. Dapat steady lang para may iwasan ng basag or damage. Okay, so simpleng proseso lang pero malaking impact in long term plan dito sa backyard. So after nito, ready na silang dalhin for incubation. So siyempre excited ulit kasi another batch na naman na posibleng maging sisiw. So from itlog, magiging sisiw hanggang sa paglaki nila. So isa na namang journey ang sisimulan natin mga boy. Alright mga backyard buddies, mukhang hanggang dito na muna tayo for today's video. Natapos natin ang ating morning routine from pag-aalaga ng mga sisiw hanggang sa preparation ng mga itlog for incubation. Sana may napulot kayong konting idea at experience na pwede nyong may apply sa sarili nyong backyard setup.
So maraming salamat sa patuloy niyong panonood at suporta. Malaking bagay yan para mas lalo pa nating may share ang ating journey dito sa pag-aalaga. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na sa ating channel. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. Pwede nyo rin i-share ito sa mga tropa nating backyard growers. So para sabay-sabay tayong matuto at umangat. Once again, thank you mga boy. Ingat lagi at tuloy lang sa pag-aalaga. See you sa next farm visit at activities. Ingat!